Hello Kabilabs! In this video, share ko po sa inyo kung paano kumuha ng bahay dito sa UK. And pwede na ba kaming mag-apply ng mortgage kaming mga hindi pa permanent resident. So bilang katapos lang po ng ating apartment tour, marami sa mga Kabilabs natin na nagtatanong na napakamahal ng renta namin dito. So bakit hindi na lang kami kumuha ng mortgage? Kasi sayang lang daw yung aming ibinabayad. So in this video, i-explain ko po sa inyo kung bakit mas pinili namin magrenta kaysa kumuha ng mortgage. And ano-ano nga ba yung mga step-by-step na pagdadaanan natin pag kukuha na tayo ng mortgage. Hi! Hello Kabilabs! Welcome back to my YouTube channel. And tada! Introducing my new background. So bilang kalilipat lang po natin dito sa bagong apartment natin. Previous vlog po natin ay yung apartment tour. So ang ating topic today ay magbe-base po tayo sa malimit na tanong sa comment section. And malamang isa po sa mga Kabilabs po natin ang nangihinayang sa renta po namin dito. Ang renta po kasi namin dito sa apartment ay 93,000 sa peso. Sa pera po dito sa UK ay 1,275 pounds. So, napakalaki kasi po, nabanggit ko po doon na yung 1,275 ay renta lang po yun. Wala pa po doon yung mga utilities tulad ng kuryente, tubig, internet, council tax, at iba pa. So, importante po yung kakainin pa po namin. So, talagang masakit talaga sa bulsa. Isa nga talaga sa sinasabi nila na kapag lumipat ka sa United Kingdom, ay mataas talaga yung cost of living po talaga dito. Kaya naisipan kong i-share sa inyo yung pagkuha ng bahay para magkaroon ng idea yung iba sa atin. Bakit ang mahal-mahal ng renta namin, bakit hindi pa po kami nakuha ng mortgage or ng bahay, kasi sabi ng iba, sayang daw yung narerenta namin. So, unang-unang i-consider po natin pag kumuha po tayo ng bahay dito is yung location. So, bilang caregiver po ako dito, yung kontrata ko po sa nursing home na pinagtatrabahuan ko ngayon na nagbigay sa akin ng sponsorship ay 3 years lamang po. And we never know, hindi natin alam kung i-renew pa ba yung ating kontrata. Isa pa po kasi, consider po natin is, dito na ba natin gustong mag-stay for life or habang nandito tayo sa UK. Kasi pag kumuha ka po ng bahay, wala, kumbaga, ano na yan, commitment na yan. So, hindi na pwede yung pag nagbago yung isip mo, lilipat ka sa ibang lugar. So, i-consider mo rin kung magtatagal ka ba sa lugar na ito. So, isa yun sa pinakamahalaga at pinaka number 1 list ko na i-consider natin pag kukuha tayo ng bahay dito sa UK. And, syempre, yung pangalawang i-consider po natin ay budget. So, bilang kararating ko lamang po dito last year, so, to be exact, 18 months pa lang po ako dito sa UK. So, kailangan pag kumuha po tayo ng mortgage, meron na po tayong budget. And, pag kumuha ka po ng bahay dito, i-consider mo po yung down payment. So, based po ito sa mga nababasa ko kasi may mga groups po kami dito sa UK, sa Facebook page. May mga nakakuha na ng bahay kahit na hindi pa sila IRR. So, nagbabasa-basa lang ako. So, silent reader po ako sa mga Filipino pages po dito. Hindi ako nagko-comment kasi nga, yung iba sa atin ay member doon. Pero, mahilig ako magbasa doon na minsan nagbababad talaga ako doon kasi gusto ko, marami kang matututunan sa mga personal experiences ng mga kapwa natin OFW dito. So, sabi ng mga iba na nakakuha na, pwede ka naman kumuha kahit hindi ka pa ILR or yung sinasabi nilang indefinite leave to remain or mas kilala sa tawag na permanent resident. So, itong topic natin ito mga Kabilabs, marami po kasi akong mga viewers na nasa Israel pa or
syempre sa Pilipinas. Gusto ko rin malaman ng mga kamag-anak ko or ng mga nakakakilala sa akin kung paano yung pamumuhay namin dito sa UK. Sabi nila, mag-down payment ka raw ng 5%, pero kapag bago ka pa lang dito sa UK, nasa 10 to 20% kabuang halaga ng bahay ang i-deposit mo. So, let's say, ang bahay na kukunin mo ay 300,000. Example lang po yan 300,000 pounds. So, let's say, 10% yung hihingin sa'yo na down payment or deposit. So, kailangan mo ng 30,000 pounds. Oh, no! Alam naman natin na yung sahod ko bilang caregiver dito ay tamang pambayad lang sa bahay at sa council tax. So, bilang kararating lang po namin dito last year. So, sa mga hindi po masyadong updated or bago lang po sa ating YouTube channel, dumating po ako dito last year and after 3 months, dumating na rin po yung mag-ama ko. So, bilang mga bago pa lang po dito sa UK, talagang struggle po kami. Hindi masasabi ko hanggang ngayon na 18 months na po ako dito, hindi pa rin pa po kami settled. Parang ang nangyayari ay paycheck to paycheck. Wala pa yung sahod pero naka-budget na at tamang pambayad lang sa mga bills. And at the moment, kung may nasi-save man kami, sobrang liit na imposibleng makakuha ng bahay. So, isa yun sa mga rason kaya hanggang ngayon, or hindi ko pa ma-imagine yung sarili ko na kukuha ng mortgage. Number 3 na i-consider po natin ay type of house. Kasi diba, may mga sinasabi nilang bungalow, semi-detached, or single-detached, or flat. Kung ako yung tatanungin ninyo, syempre, pag kukuha ko ng bahay, pamatagalan na kasi yun eh. Gusto ko may garden. Gusto ko may nakakagalaw kami sa likod ng bahay. Hindi tulad ng flat. Pag flat kasi, para kang nasa condo style, na nasa ano ka lang, box. Nasa first floor po kami ngayon. So, imposible magkaroon kami ng garden and terrace sa harapan. So, isa yun talaga sa pinapangarap ko na magkaroon ng garden para nahihilig po ako magtanim ngayon ng mga halaman. Sign of aging na ata yung mga ganun. Para natutuwa ka na magdilig-dilig ng mga halaman. Kaya gusto ko talaga may garden sa likod. And pag may occasion, pwede kayong mag-barbecue doon. Yan, di ba ang sarap nun? Ngayon, imposible makapag-barbecue kami kasi nga nasa flat kami. So, isa yun sa i-consider natin pag kukuha tayo ng bahay. Kung ano talagang gusto natin. Type of house. And sunod ay find mortgage advisor. Siya po yung mag-a-advise sa inyo kung ano yung mga dapat gawin. Sasabit na kayo ng payslip nyo mag-asawa, or kung ikaw lang po ay single, source of income mo. So, kailangan ikaw ay full-time. Kailangan ma-prove mo na ikaw ay may pambayad sa mga remaining months. Kasi let's say 300,000 pounds yung kabuang halaga ng bahay. So, yung 10%, di ba sabi ko sa inyo kanina, let's say lang to, example lang po ito 10% po yung ida-down ninyo. So, 30,000 less. So, yung remaining na 270,000, yun yung i-apply nyo sa bangko. So, yung mortgage advisor, siya yung mag-a-advise sa inyo kung saan kayo pwedeng mag-loan, saang bangko, saang lender kayo pwedeng mag-apply. Hihingan din kayo ng bank statements, BRP, or biometric residence permit. So, syempre, kailangan makita nila kung yung visa nyo, kung hanggang kailan. Kasi, let's say, 3 years lang pala yung visa nyo dito. Paano kayo ma-approve sa bahay na kukunin ninyo? Yung passport po ninyo, i-check din nila. Isa sa pinakamahalaga sa lahat ay credit score. So, as of the moment, mababa yung credit score ko. Isa din po siguro yung reason na hindi pa po ako nakakaboto. Kasi base po sa mga nababasa ko dito or napapanood, mahilig ako magbasa at manood ng mga vlogs.
So, para makakuha ka raw ng mortgage, kailangan maganda yung credit score mo. Titingnan nila din yung credit history mo, kung good payer ka ba, ano-ano yung mga loan mo, kung meron ka bang kinuhang telephone, internet, kung maganda ba yung payment history mo. And yung voting na sinasabi ko sa inyo, mahalaga yun para ma-determine nila kung saan ka ba talaga nakatira. So, as of the moment na status namin na kalilipat lang namin dito, so parang hindi maganda na palipat-lipat kami. And alam nyo naman kung bakit kami lumipat sa mga kabilabs na natin dyan, na napakahirap yung pinagdaanan namin doon sa dati. And ngayon, masasabi kong nakakatulog ako ng mahimbing sa gabi, may peace of mind, and mas nakakapag-isip ako ng maayos dito sa bahay na ito. Talagang, masasabi kong contented ako or masaya ako sa bagong bahay namin na ito. And hanggang ngayon, parang hindi ko ma-imagine na kami yung napili. Diba? 12 kaming pinagpilian sa bahay na ito, pero praise God kasi kami yung napili ng agency or ng landlord. Sa pagkuha pala ng mortgage advisor, mga kabilabs, importante na ang kukunin daw natin yung independent. Hindi ko alam bakit yun yung marami kasi akong vlog na pinanood bago ko ginawa itong sit talk na to. So sabi niya, mas maganda rin kuhanin yung independent mortgage advisor. As of the moment, sa pagbabasa ko or sa bilang member ako sa Filipino community dito sa Facebook, meron ako naiisip na pwedeng lapitan just in case na maiisipan ko ng kumuha ng bahay. Pero kung halimbawa meron mag-i-sponsor sa inyo dyan, why not, di ba? Open tayo sa mga sponsor kung meron man. And bank will base on your annual income. Bilang caregiver tayo dito or carer, masasabi kong hindi ganun kalaki yung sahod natin. Pero, syempre dahil meron akong husband, pag kinumbine naman namin yung annual income namin, medyo maganda naman siguro yung kalalabasan. And full-time din kasi si husband. Yun naman yung isa sa advantage ng meron kang kakopol. Ang importante lang talaga, meron kang savings. Kasi nga, yung pang-deposit ninyo. Okay, so baka may magtaka sa inyo, magkano ba yung 30,000 sa peso? Pumapatak lang naman po siya ng 2 million. 2.1 million sa peso. Deposit lang po yun ha. Wala pa po dun yung kabuang halaga ng bahay. So, kaya kailangan nating i-mortgage yung natitirang halaga ng kabuuan ng bahay. So, para makakuha tayo ng loan sa mga bangko, kailangan ayusin natin yung ating credit score and credit history. And at the moment na 18 months pa lang po dito, malabo. Sobrang malabo po na makakuha tayo ng bahay ngayon. Pero may good news ako sa inyo ha. At the end of this video, kung tatapusin ninyo, meron akong good news sa mga kapwa ko bago dito sa UK. Okay, so next step, pagka na-check na nakakuha na po kayo ng mortgage advisor, mag-i-start na po kayo mag-view ng mga properties. So, ito yung sinasabi nilang pinaka-importante sa lahat. Huwag nyo raw madaliin pag kukuha kayo ng bahay. Kailangan, talaga yung gustong-gusto nyo. And, syempre, kaya nyong bayaran. Kasi kahit na gustong-gusto nyo siya and in realidad, masyashort kayo or hindi kakayanin ng inyong budget, so wala din. Magiging burden lang yung kukunin yung bahay para sa inyo. And yung iba, mas maliit ang down payment pero mataas yung interest niya. And the more na mahaba yung duration ng pagbabayad ninyo, let's say yung iba, 25 years or 30 years, mas mataas yung interest. Yung iba naman na medyo malaki ang income, so pwede naman nilang gawin na 10 or 15 years, pero mas mataas yung monthly. So nakadepende lahat to sa income ninyo. Kung sa tingin ninyo, halimbawa,
ang bayad nyo sa mortgage ay 1,500, ang sahod nyo ay 2,000 lang. So, parang ibabalance nyo din kasi baka wala nang matira sa sahod ninyo. So, saan kayo kukuha ng pambayad nyo sa bahay? Diba? So, kailangan iisipin nyo yung pang long term na bukod sa mortgage, meron pa po kayong babayarang mga utilities, internet, syempre mga pagkain ninyo pa, at padala pa sa pamilya natin sa Pilipinas. And bukod pa po dyan kung meron kayong kotse or sasakyan. Kasi dito po, necessity talaga ang pagkakaroon ng sasakyan. And hindi biro ang magkaroon ng sasakyan dito kasi may binabayaran tayong road tax, MOT, and car insurance, and syempre yung petrol, yung gas pa. Ibang topic na yun, kung worth it pa ba talagang manirahan dito sa UK. Hindi ko yun itatackle ngayon kasi sobrang haba nun. Mapofocus tayo sa topic natin na paano ba kumuha ng bahay dito sa UK. So, ginagawa ko ito para magkaroon ng idea yung wala dito sa UK or yung mga kapwa ko bago lang dito sa UK. Banggit ko na po ba yung attorney? So, kukuha din po kayo ng, mababayad din po kayo ng attorney or solicitor. Yun po yung tawag nila sa attorney dito, solicitor. So, meron ako nabasa, step by step, na ginawa niya is, or binayaran niya is, halimbawa, mortgage advisor, £329, survey, £450, mortgage valuation, mortgage product, solicitors, 1,100 ang binayad niya. Bank transfer fee, 15. CHOPS transfer fee, £25. Deposit na 10% of property price. So, overall daw na nagastos niya ay 27,000. In other words, hindi biro yung pagkuha ng bahay dito sa UK kasi pagka kumuha ka ng bahay, in my opinion ha, matagal na ako nanonood na ano ba yung karating lang ng mag-ama ko dito, inisip ko rin yun na in 2024, makakuha na ng mortgage. Pero nanood-nood ako ng mga vlogs and binalance ko maigi. And mas nangibabaw dun yung renta, yung mag-focus kami sa rent. Kasi pag nagre-renta ka kasi, renta lang ang iisipin mo. Unlike kapag ikaw yung may-ari ng bahay, bukod kasi sa mortgage, may mga insurance pa yan, may mga iba ka pang babayaran. And halimbawa, nagka-problema yung linya ng kuryente, yung lababo, yung washing, or kung ano yung mga nasa loob ng bahay, sa'yo na yun. Kasi yun na yun eh, sa'yo yung bahay eh. Unlike pag nagre-renta ka kasi, kahit na magka-problema yung lababo, yung toilet, sagot yun ng landlord. So, yun naman yung tumatak sa isip ko na, oo, malaki yung bayad mo sa renta, pero wala kang masyadong obligation once na nakabayad ka na ng rent. Unlike pag ikaw yung may-ari ng bahay. Pag ikaw naman yung may-ari ng bahay, magagawa mo kung ano yung gusto mong gawin sa bahay. Tulad ngayon, nagre-renta lang kami, hindi kami pwedeng mag-pokpok or gumawa ng kahit na anumang hindi nakasaad sa kontrata. And pag nagre-renta ka, pwede ka mag-move. Halimbawa, meron pang mas magandang opportunity sa ibang lugar. Anytime, pwede kang lumipat. Unlike pag nakakuha ka ng bahay, hindi ka na pwedeng lumipat. Mag-i-stay ka na sa area na yun. Kasi doon mo napiling kumuha ng bahay. And at the moment, as of the moment, hindi ko nakikita yung sarili ko na dito kami i-stay kasi nga itong napuntahan kasi namin ay mahal. Mahal yung cost of living dito. Pero pasalamat pa rin ako kay Lord kasi dito niya ako dinala. And sa mga challenges na pinagdadaanan natin, doon tayo natututo. And may mga lessons na pwede natin makuha.
Okay, hello mga kabilog. So ito po yung sinasabi ko sa inyong good news. Nag-open po ako ng account dito sa Moneybox. Ayan. So nandito na po tayo sa aking account. Ayan, nakita nyo na tuloy yung aking savings. Ang lifetime isa po, ang ibig sabihin po nito ay individual savings account. So nakakatulong po ito sa mga kagaya ko na nag-i-aim or gusto makabili ng first home or save para sa retirement. So bilang ang goal ko ngayon ay makabili ng bagong bahay or makabili ng bahay dito sa UK, ito yung nakita ko na pwede makatulong sa akin na habang nag-save ay tumutubo rin yung aking savings. So ang kagandahan po dito sa Lifetime ISA, nakikita mo siya dito sa app na to, yung savings mo. And at the same time, yung ating savings po dito ay nag-earn po siya ng 25% na government bonus. So, example po, kapag savings po tayo ng £1,000 in 1 year, meron po tayong 25% government bonus, which is £250. And ang eligibility po para makapag-open account dito sa Lifetime ISA ay between 18 and 39 years old, and you must be a UK resident. You can contribute up to $4,000 per year until you turn 50. The government will add 25% bonus to your contributions up to a maximum of $1,000 per year. So, hindi ka pwede makapag-save ng mas hihigit pa sa $1,000 per year. So, sa mga may plano po na mag-open or gusto malaman pa po ang about dito sa Lifetime ISA, ililink ko po dito sa aking description box para mas mapag-aralan nyo po siya ng maayos. And ipapakita ko lang po sa inyo dito kung eligible na ba akong makakuha ng bahay. So, i-press natin to, hanapin natin itong withdraw. And tada! Sabi dito, buying first home eligible for withdrawal from 27 of March. So, ibig sabihin, kawi-withdraw ko lang or o-open ko lang siya nitong March ngayong taon. So, hindi pa po ako eligible na makakuha ng bahay. So, just in case na tayo naman po ay nagipit, kailangan natin ng pera, another reason, i-press po natin yan and meron po siyang penalty. So, that's it. Yan lang muna sa ngayon, mga kabilabs, and i-update ko kayo in the future kung magagamit ba natin to or kung ano yung magiging future natin with Lifetime ISA. So, I hope may natutunan po kayo. Okay, hello po mga kabilabs. Before we end this video, share ko lang po sa inyo yung ipinost ko. Baka hindi pa po kayo nakapalo dito sa aking Facebook page. Ayan, I'm so excited mga kabilabs. October is the best month for me dahil ito po ang aking birth month. And naka-schedule po tayo or nakabook po tayo for trip sa Belfast sa 19. So bukas makalawa na po iyon. Pupunta po kami dyan sa Belfast. Sa mga kabilabs po natin na nandyan sa Northern Ireland. See you all!